Sa tinagal-tagal ko nang nagbablog dito sa mundong ibabaw, parang di ko yata nasasabi sa video ko yung please follow me for more. Please like and share, ganun. Sige nga, paki-follow ako ngayon tapos paki-share na rin para makapagsimula na tayo. Okay na ba? Sige, roll VTR. At dahil nga sa mina namang bunga itong langka namin. Amo Moriol B, lalo na dito sa baba. Hinog na kaya ito? Amuyin ko nga kung mabango na. Ano ba yan? Amoy tai ulamit. Marami kasing pumupukok na manok dito tuwing gabi. Kumuha na ako ng itak na bibit-bitin ko doon sa itaas. Kasi may mga mas malalaki pa doon na bunga. Yun yung kukunin ko para gataan. O wag nyo kong gayahin ha na gumagamit ng itak. Tapos wala pang kaluban. Kapag aakyat ka kasi sa puno para kumuha ng bunga, karet or palot dapat yung dinadala kasi magaan lang. Delikado kapag itak. Tak-tak mo. Tak-tak mo. Linisan ko muna itong mga nakaharang para kita yung beauty ko habang kumukuha ng lengke. Ayan, nakita pa ako ng kapitbahay namin si Ate Marisa. Shout out sa iyo. May 3 ditong malalaki na. Pero isa lang ang kinuha ko sa kanila para mas lumaki pa yung dalawa. Mayroon pang mas malaki dito sa likuran ko. Kinuha ko na rin para mas lumaki pa yung mga katabi niya. Baba na ako, baka babang luksa pa yung kahinatnan ko dito. Okay na sana tong dalawa na nakuha ko. Marami naman na ito, B. Kaso sabi ng kapatid ko, bawasan ko pa daw tong mga bunga sa ibaba para mas lumaki pa sila. Hindi daw kasi gaanong lalaki yung bunga ng langka kapag marami silang mag-aagawan sa nutrients. Ganun. So ayan, kumuha pa ako ng isa. Balatan na natin, B. Gamit ang nail cutter, charot. Kaya ko bang balatan lahat to? 3 piraso, Diyos ko. Ang tigas pa naman ng balat nito. Tas ang kapal pa. Mas makapal pa sa mukha nung nangutang sa yung hindi na nagbayad. Paghiwa ko, sobrang daming lumabas na dagta, B, or yakat. Delikado ito sa kutsilyo, B. Mahihirapan ka maglinis, pati sa kamay. Kaya ayan, kumuha ako ng mantika, tsaka pinahiran ko yung kutsilyo na gamit ko. Pati natin yung kamay ko, syempre, di ko lang nabidyuhan. Bali, hiniwa-hiwa ko muna sa maliliit na peraso yung langka bago balatan. Kasi yan yung sa tingin ko mas madaling paraan para mabalatan yung langka. Ang bigat kasi pag masyadong malaki yung binabalatan mo ba. Yung isang peraso, hinati ko sa gitna, tapos hinati ko sa 4. Ganun lang. Balatan ko na agad kasi mabilis lang mangitim to kapag hindi nababad sa tubig. Ayan nga nag-iiba na yung kulay, 'di ba? Nagiging brownish na siya. So ganyan yung ginawa kong pagbabalat. 'Di ba hindi pa naman masyadong magulang tong kinuha kong langka? Baka pwede namang isama na yung balat nito. Kasi yung sa kalabasa nga, 'di ba? Kapag mura-mura pa di na nila binabalatan. Baka applicable naman yun dito sa langka, B. Kasi hindi pa naman to masyadong magulang. Tapos may nakikita din akong nagmumukbang ng langka kasama balat. Kaya baka pwede talaga, B. Bale, tinulungan na pala ako dyan ni nanay sa pagbabalat. Kaya mabilis din kami natapos. Diyos ko, paano ba ito? Ang daming dagta sa kamay ko ba? Kahit nilagyan ko na ng mantika kanina. Bahala na nga. Ngayon, ayan, sobrang dami kasi man talaga yung langka, B. Kaya sa planggana na lang binabad ni nanay. Nagmukha man tuloy labahin. Uy. Ngayon, hihiwain na namin siya ng maliliit. Diretso laglag na yan sa planggana na may tubig. Kasi mabilis talaga siya magbago ng kulay. Sobrang dami niyan, nakakangawit talaga sa kamay. Kaya ayan, tinulungan na naman ako ni nanay. Kahit di naman ako nagpapatulong. Alam nyo, noon ko pa talaga gustong lutuin tong ginataang langka. Nung bagong dating pa lang ako dito, sakto kasi may bunga din yung langka namin noon. Kaso medyo nawala ng time, kaya ayun, nahinog na lang. Hindi ko natuloy nagataan. Kaya naman na ninanay ko siguro tong mga natira, no? Okay na to. After 11 days, ayan, sa wakas natapos. Ay, ano ba yan? Nagulat ako sa sarili kong stunt. Kunin ko lang yung iba. 2 planggana kasi to, B. Paano ko kaya to lulutuin? Napakadami. Okay na to. Nagpunta muna ako dito kila Shula May para bumili ng inigar na niyog panggata. 3 pirasong niyog ang binili ko. Pero hanggat maaari, kahit 5 piraso sana. Kasi 3 lang ka yun. Kaso, di na kinaya ng budget ko, B. Anong gagawin ko? Alangan nakawin ko yung 2. Di man ako politiko, Okay na yan. Pipigaan ko na lang ng maigi para dumami. And now, let's start the pagpipiga ng niyog na baog. Isang pitchel ng tubig ang binuhos ko para sa unang piga or what they called kakanggata. O syempre pinirsahan ko talaga yung pagpiga ko dyan, B, para lumabas talaga yung katas at nang madami tayong makuha. So ayan po lahat yung nakuha ko para sa unang piga. O diba marami-rami na rin. Ngayon tutubigan ko ulit ito para sa pangalawang piga. Mas dadamihan ko na ngayon yung tubig pero di ko na binidyohan ha. Ano yun, lahat na lang ipapakita sa inyo. Tara na at ang makapagluto na tayo. Bali nagdalawang isip ako dyan kung alin yung gagamitin ko. Kung ito bang maliit na talyasi o itong kaserola. Mas aesthetic kasi paglutuan yung talyasi kasi kitang-kita yung niluluto mo. Pero maganda rin naman yung kaldero para malutong maigi yung langka. So ang naging desisyon ko, dito na lang ako magigisa tapos ililipat ko na lang. Mantika, okay na to. Bawang,
luya, sibuyas or lasuna. Okay na to. Karne ng baboy na may taba-taba na hiniwa ng maliliit. Gigisahin ko yung maigi, yung parang matutusta na siya, ganon. Okay na to. Nung nagisa ng maigi yung karne, inilagay ko na ang mga dailies. Nagaling Mary Baileys. Okay na to. Pagkatapos ay ang pangalawang piga ng niyog na umabot sa isang planggana yung dami. Pinangatluhan ko pa kasi ng piga yan, B, kaya dumami talaga. Ngayon ay ilalaglag ko na ang mga langka para mapakuluan na dito sa gata. Okay na to. Hindi pa pala okay. Mayroon pa isa. Hindi pala magkasya yung dalawang planggana ng langka dito sa talyasi. Ganon din dito sa kaldero kasi sobrang dami talaga, B. Yung kapatid ko man kasi, pinakuha-kuha pa niya ako ng 3. So ayan, hinati ko na lamang po sila sa dalawa. Tapos sabay kong pakukuluan. Dito ko na lang pakukuluan sa may gasol yung nasa kaldero. Tapos kapag medyo lumambot na kasi magko-compress naman yan, saka ko na sila pagsasamahin sa isang lagayan. Matagal ko pa tong pakukuluan, abot 2 oras. Kasi gusto ko malambot na malambot yung langka tapos lutong-luto talaga yung gata. Hindi pa to okay. So syempre, habang nag-aantay tayo sa isang masarap na naman na ulam mamaya. At baka maparami na naman tayo ng kain. Kaya heto, iinom muna ako ng Shepu Apple Juice by YouGlow Babe. Para ma-maintain ko pa rin ang aking healthy weight. Bukod kasi sa meron itong L-carnitine, sodium ascorbate, glutathione at stevia. Isa sa mga nagustuhan kong active ingredient niya ay ang Garcinia cambogia na nagsisilbing appetite suppressant. Kaya madali nang maiwasan ang mga unnecessary cravings. At ang sarap niya talaga. Okay na to. Mixed berries kasi yung flavor nito. Ang sarap talaga ng Shepu Apple Juice. Wala, yung niluluto ko pala. Nakumatos na yung mga langka, kaya pag-iisahin ko na siya sa isang lagayan. Dito na lang sa kaldero kasi may takip para mapakuluan ng maigi at mas natutuan pa siya. Nag-evaporate na yung pangalawang piga, kaya inilagay ko naman na ngayon ang unang piga ng niyog. Okay na to. Pinakuluan ko lang yan ng pinakuluan. Di pa to okay, pero malapit na. Kaya nilagyan ko na ng mga pampalasa. Asin, betchin, paminta, o kung ano mang seasoning na gusto mo. Mayat maya, inilaglag ko na rin yung mga sili. Pantoppings lang ba? Papakuluan ko na lang yan ng papakuluan hanggang sa magmanti-mantika na yung gata. Pagkatapos kong maligo, ayan, naabutan ko na yung tatay ko na kumakain. Nauna na siya, B. Iniwanan ko kasi to, hinayaan ko lang hanggang sa mamatay na yung apoy sa kahoy. Ganito yung advantage kapag sa kahoy ka nagluluto kasi pwede mong iwanan. Hindi siya masusunog basta-basta. Diba nag-antay ka na mag-okay na to ako? Pinasok ko na sa loob kasi mag-aaklo na po ako. Pero mamaya ko pa to i-food taste kasi may pupuntahan ako. Meron akong follower na bibigyan ng ginataang langka. Tapos syempre, nagtabi na rin ako ng kakainin ko pag-uwi. Kasi baka mamaya pagdating ko ubos na, diba? Okay na to. Pagkatapos naming mamasyal sa Stanza Beach sa may Lingayen, Pangasinan, binigay ko na kay Almar yung ginataang langka. Mainit-init ba yan, B? At pag uwi ko sa bahay, kumain na ako syempre. Yun lang, ano pa inaantay nyo dyan? Salamat na lang sa lahat. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make a people happy. May naiwang buhok ka.